Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y natasang basahin ang kanyang biography. Siatan lagi. Microphone, ada microphone. Ang pamilya Manangan ay lumipat Sa Mindanao sa taong Saan libo 1950. at sila Ay nanirahan sa Sabi Upi, gusto. North Cotabato, May microphone. Upi, Mindanao. Noong taon ikalabing siyam, 55, pinanganak Medina sa Burungutan, North Upi, Mindanao. Taong 1956 ay lumipat ang pamilya sa Lipa, Sultan Kudarat. Dahil po sa pagkakaroon ng karamdaman ng aming nanay, kaya po kami lumipat sa Lipa, Sultan Kudarat. Noong taon na binasyang 62, pumasok siya sa unang baitang at nagtapo sa elementarya noong 1962. At nagtapo siya ng elementarya sa Salaman Central School. 1969 na po siya tapos ng elementary. Then, 1968 to 1971 ay nagtapos ng high school sa Salaman Institute. In the 1972, nang mabalitaan ng pamilya na magkakaroon ng civil war sa Lipa, lumipat na sila dito sa Kabapan, North Cotabato. dito sila nakita ng kanyang kabiyak ng dibdib na si Gobernador Nicola. Nabiyayaan sila ng 5 anak na sina Brilda, 47 years old, Nathaniel, 45, Nadine, 42, and Jonathan, 40, at Donna, 38. At sila rin ay biniyayaan din ng 10 mga apo na Paul, Paulo, Vince, Joshua, Nathaniel, Jonah May, Jonathan, Joshua James, Angeline, Dave, at Yang. All in all, sa pinagdadaanan nila na kalagayan sa buhay, naging mahusay at naging mahusay din ang kanilang pagkasama. Ngunit sa isang kadahilanan, hindi natin Mahahawa. ang kanyang kabiyak na si Dominador ay unang pumanaw. Mula noong 1972, hindi na rin kami nagkita ng aking kapatid. Pambihira na lang kami magsasama dahil sa distansya or dahil sa may iba't-iba't kami ng mga pagkita. So, ang aking kapatid na ito ay nanirahan na rin dito ng matagal. Patuloy ng panahon, ang aking kapatid ay nangibang bansa pa upang may taguyod Ang kanyang pamilya. nang mawala na si Ador sa kanyang buhay. Muling tumibok ang puso at tumawag ang pag-ibig at siyang
Noong panahon ng 2006 o 2006, nagkita sila ni Instrumento Sidinio. At sa pagkakataon yun, sila ay nagdakip. Sa lahat ng mga nakakilala sa kanya, alam natin na siya ang naging ulirang ina. Nagsilbi siya bilang matapat na alagad ng Diyos, bilang isang mabuting ina, at isang mabuting mamamayan. Kung mayroon man dumaan na hindi mabuting nangyayari sa ating buhay o sa ating buhay, hindi po sapat doon ang magkaroon tayo ng hidwaan. At baygan, di baygan. Lahat tayo nagkakamali. No perfect family, no perfect person, no perfect church. Kaya po, ang aking kapatid ay isang human being. Hindi tayo mga anghel pag hindi magmamali. Ang pagsisikap ng isang ina ay nakikita sa kalagayan ng kanyang mga anak. At pinapaniwalaan kung inihanda niya sila sa mabuting kabuhayan. Ang pagiging isang ina sa kasabihan sa English, ito ang kanyang sinasabi. Once a mother, always a mother. Masakit man magsalita ang nanay. Pero, may ibig sabihin yun. Hindi siya nagsasalita ng walang dahilan. And a mother always knows best. Always knows what is best for her children. Always knows what is going to happen. Kumbaga, may third eye ang isang ina. So I don't believe na hindi niya minahal ang kanyang mga anak. Kung may forever man, yun ay ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Happy Mother's Day, kapatid ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ka namin ng sobra. Saan ka ba naroon ngayon? Naway maging masaya ka sa piling ninang at tatang. Manong mo, Pedring, si Joseph, at kung sino pa yung nauna na sa amin. Rest assured, we will always be remembering you. Mahal ka namin, kapatid ko. Mahal ka namin. Miss ka na namin.